Maluha-luha pa ang Pinay OFW na si Maylene habang ikinukwento ang kanyang karanasan sa Israel sa pagsalakay ng Hamas militan sa kanilang lugar. Nakatira siya sa Kibbutz Be'eri malapit sa border ng Gaza. Aniya, nagising siya ng maaga ng araw ng paglusob ng Hamas dahil sa malakas na sound system. Maya-maya, sunod-sunod na daw ang pagbomba ng tangke at rocket na hindi pangkaraniwan sa kanila. Kaya nagpunta na sila sa bomb shelter ng kanyang matandang alaga nang walang dalang tubig at pagkain. Doon na sila sinabihan na pinasok na sila ng aniyay mga teroristang Hamas. Pero yung terrorist, hindi ka pwedeng lumabas kasi naririnig mo sa labas yung barilan. Bukod sa barilan, sabog dito, sabog doon, sirens, sabay-sabay yun. So, kinakabahan po ako, nanginginig sa takot. Dito kumontak na daw siya sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Nag-message na po ako sa family ko na, anak, mahal na mahal po kayo, ingatan niyo yung sarili niyo. Huwag niyong isipin si mama, okay lang ako, baka bigla akong malobat kasi nga biglaan. Wala akong charger doon, kaya tinitipid ko. Doon din sa asawa ko, ingatan mo yung mga anak natin, mahal na mahal kita. Sinabayan na lang daw niya ng dasal hanggang dumating ang mga sundalong Israeli para i-rescue sila. Sa labas ng bomb shelter, nakita niya ang mga nasusunog na mga bahay, mga nagkalat na bangkay ng mga sibilyan at mga sundalo. Hindi po ako makalakad sa takot na biglang may lalabas sa madilim na pagbabarilin po kami. Pero sabi po nung sundalo, lakasan mo yung loob mo, alam ko, kaya mo to. Lahat ng nakikita mong yan, pinikula lang yan, hindi totoo yan. Bigla po akong natauhan at yung family ko po naisip ko na gusto ko pa silang makitang matagal. Si Kathleen Tolentino ipinagpalit ang pagiging school head para makapagtrabaho sa Israel. Nagpasya na lamang umuwi sa sinapit na trauma tuwing tutunog ang sirena, senyales na may bumabagsak na mga rocket at ini-intercept ng Iron Dome. Traumatic po yung sound para sa akin, kaya po naisipan ko po uwi na lang po ako kaysa po kikita ako ng malaki, pero yung mental health ko po hindi na po healthy. Kasama sila sa unang batch ng mga OFW na nirepatriate mula nang sumiklab ang gulo sa pagitan ng Israel at Hamas. 17 sila at isang 1-month-old na baby, pero ang isang OFW nanikip ang dibdib pagdating sa kanilang stopover sa Abu Dhabi. Naiwan na muna ito doon abang wala pang clearance sa doktor. Sa kanilang pag-uwi, sinalubong sila ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at binigyan ng tulong alinsunod sa direktiba ng Pangulo, gaya ng financial assistance, pangkabuhayan package, scholarship para sa mga anak, skills training mula sa TESDA at medical assistance. Sasailalim din sila sa psychological counseling dahil sa trauma na naranasan nila sa Israel. Kanya-kanyang ayuda at tulong. Sagana ng DMW, may financial assistance, joint forces tayo with UWA. 100,000 financial assistance, livelihood ay sasigaw. Yan ang isa sa tinutuloy ni Pangulo na tulong. Yung pangmatagalan na tulong. Saan? Wala ko negative. Kaya sasagawan natin. Nasa biyahe na rin pauwi ng bansa ang ikalawang batch ng mga repatriates galing sa Israel na binubuo ng 14 na OFW. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, nasa 78 pa ang mga Pilipinong nag-aantay ng repatriation mula naman sa Rafah border crossing na nag-aantay na lang ng pagbubukas ng crossing papuntang Egypt. Right now, 378 have indicated na they're ready at any time, no? So, hinihintay lang natin na mangyari ito. Sabi ng Israeli ambassador na he ready anytime. So, kasi pag magpupas yung corridor, it will be hindi yan permanent. Like a window, 2 hours or 1 day. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.